Ayun ngayong umaga mga boss, alam niyo ba na meron tayong tinatawag na Weapons Communications Electronics at Information System o WCEIS. Yan ang mahalagang unit na pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasama siyempre si Captain Romel Anthony Santo Domingo Reyes ng Philippine Navy, ang Assistant Chief for the WCEIS N6. Good morning po, sir. Good morning, sir. Good morning, Sandro and Jules. Good morning sa lahat ng nanonood. Ako po si Captain Reyes. Ako po ang Assistant Chief of Naval Staff for Weapons, Communications, Electronics, and Information Systems. Alright. So, Captain, our first question would be, ano po ba yung pinaka-general function and role ng N6 sa overall operations ng Philippine Navy? Okay, ang N6, ako ang advisor ng Flag Officer in Command. Siya ang pinuno ng hukbong dagat. So, ako ang in charge for the formulation and planning for the programs, activities, and projects pertaining to weapon systems, communications, electronics, and IS. Yes. Sir, ito pero pag-usapan natin sana kung pwede isa-isa. Weapons, Communication, Electronics, at Information System. So, kumbaga napakaraming mga bagay yan na talagang pwede tayong mag-focus. Yung sa weapon systems po, ito po yung mga kadalasan yung mga makikita natin sa mga naval vessels natin, sa mga barkong pandagat. Okay. So ito po yung mga any mounted armaments pertaining to the weapons, to include po doon sa ating mga mandirigma, sa ating po mga Marines. Ang Philippine Marines po ay under ng Navy. Yes. So yung mga weapon systems po na mounted sa mga armor units nila, sinisigurado po natin na papangalagaan yan. Sa communication systems naman po, ito po yung lahat po ng fixed communication systems na nasa lupa, to include po yung mga nasa barko, eroplano, at mga, again, armored assets. Sa electronic systems naman po, ito yung mga radar systems, sensors, photometers, na tumutulong po na pangalagaan yung mga barko na pag bumabiyahe po sila ay safe sila. At ang information systems naman po, ito yung information technology, to include po cyber. Yes, sir. Actually, ang gusto ko naman matanong, kumbaga, mga gamit na sa barko, and alam natin na recently nga, like for the past year, meron tayong mga na-acquire ng mga bagong barko, at syempre bagong technology rin ang kasama ng mga bagong barko na to. Yes. So kumbaga itong mga technology na ito ay siniscreen po ninyo at tinetesting para ma-train para ang mga member ng Navy natin para magamit. Tama po yun. Sinisigurado po natin na yung mga kagamitan na po ito ay napoprograma namin para sa habang ginagamit yan ng hukbong dagat, ay napapangalagaan, na-maintain at sinabi mo na rin, tama ka, na yung mga kasamahan namin, ang mga mandaragat namin, ay properly trained to operate and maintain this equipment. Okay. Sir, dun sa nabanggit nyo kanina, no, inisa-isa natin sa weapons, communications, electronics, and information system. Kung titingnan po natin, if ever there are limitations, syempre pinapaunlad po natin yan lalo. Paano nyo po mas pinapaunlad yung bawat cluster na to? Especially with communications. Kasi Sandro, di ba, 7,107 islands. So, paano nyo po ginagawang malinaw yung komunikasyon sa lahat ng Navy sa buong Pilipinas? Magandang tanong yan, Jules. Actually, yan ang isa sa mga challenges natin na nabanggit mo na tayo ay pangalawang malaking archipelago sa buong mundo. Pangalawa lang sa Indonesia. So, sa communications, gumagamit tayo ng iba't ibang klaseng pamamaraan. Nandyan yung radio communications. Gumagamit din tayo paminsan-minsan ng mga satellite communications. At hindi lang naman ito ang hindi lang naman ang hukbong dagat. Ginagamit din tayo yung binibigay sa atin ng sandatahang lakas ng AFP. Meron din silang tinatawag na fixed communication systems at ang ating mga private communications corporations, tumutulong din sila sa atin. So kami ay laging nag-uusap kung paano rin namin magamit yung mga equipment nila para makatulong sa malinaw na komunikasyon. Yes. So ito po, alam natin na marami nga tayo na-acquire na bagong mga gamit at syempre mga equipment na talagang medyo mas advanced na nga yung technology as compared to what we had. Pero syempre, ang mga gamit na ito ay meron tayong mga tinatawag na capability limitations. So paano natin na-overcome ito? Kumbaga, alam natin na Pilipino very resourceful naman po yan sa mga ganyang bagay. So like these equipments na meron tayo ngayon, are we able to maximize them and use them for other features na kumbaga they're not used for para lang makapag-maximize tayo ng ating mga
equipment. Tama yan, Sandro. Sinisiguro natin na napapangalagaan natin yan kahit na meron tayong mga limitasyon sa resources. At gusto kong malaman ng lahat na yung mga kagamitan na yan, although primarily it is for military use, ginagamit din natin yan for other uses katulad ng humanitarian assistance and disaster response tuwing may kalamidad. These are the same resources na ginagamit natin. Of course, not the weapon systems. We use them basically for self-defense. Pero yung mga communications, mga sensors, pati na ang ating mga information technology equipment, gamit na gamit yan tuwing may kalamidad. Okay. Sir, ngayon naman, para mas lalong lumawak yung kaalaman ng mga boss natin hinggil nga po sa ginagawa ng N6. Sir, ano po ba yung siguro yung mga notable achievements na services na binibigay ng N6 para at least malaman mismo ng mga boss natin direct services na nakukuha nila? Sa amin sa Navy, sinisigurado ko na lahat ng mga units ng Navy in terms of communications ay nag-uusap-usap lahat sila. In terms of sa information technology, hindi lang kami nagte-train ng mga kasundaluhan natin. Okay. Pati mga dependents, ibig sabihin mga civilian, ay tinutulungan din namin sila, tinuturuan din namin sila. At katulad ng nabanggit ko kanina, the same resources, tuwing merong mga kalamidad, ginagamit din namin to sa mga areas katulad nung Typhoon Yolanda. Ang Philippine Navy ang isa sa mga nakapag-establish ng communications after 24 to 48 hours, naka-establish ng satellite communications mula Tacloban hanggang sa ibang military units sa Datahang Lakas. Yes. Sir, alam natin ang Philippine Navy may goal, kumbaga by the year 2020 na talagang everything is mas maayos at na-upgrade na nga po lahat. Para po sa inyong division, ano po ang kumbaga goals na nakikita natin na nais nating ma-attain in the next coming years until we reach 2020? Tama ka, Sandro. Meron tayong tinatawag na Navy SailPan 2020. Ang sabi namin, ang ambisyon namin is we will be a strong and credible Navy that our maritime nation can be proud of. Sa amin, sa pamilya ng N6, sa WCIS family, by that time, meron na tayong mga modernong kagamitan. Actually, paunti-unti na dumadating ngayon at nabanggit mo, yung may mga bagong barkong dumadating. Meron na tayong mas mataas na kakayahan para pangalagaan ang ating soberenya at protektahan ng ating mga kababayan. Alright, sir. Sir, so if ever, lalo na Sandro, kasi sir, lalong maraming mga nanonood ng mga boss natin ngayon na maaaring naging interesado na sumali sa Philippine Navy, especially sa N6. So, paano po ba yung magiging proseso kung sakaling gusto nila pumasok sa N6? Tama ka, no? Ngayon, meron na kaming mga naka-schedule na yan. Pwede kayong pumunta sa website ng Philippine Navy, www.navy.mil.ph. Nakalagay doon, meron na kaming iba-ibang schedule. Nakalagay na doon yung mga schedule namin on the recruitment of our officers and enlisted personnel. This will be done all over the Philippines. So, hindi ko maalala lang yung detalye, pero ito yung may mga grupo na iikot buong Pilipinas para mag-conduct ng recruitment. Ito ay isang magandang pagkakataon at nabanggit mo nga yan dahil ang Navy ay isang highly technical branch of service sa Datahang Lakas. So, hinahanap talaga namin, may mga pinipili kami na yung may technical knowledge, ika nga, para matulungan ang Navy. Lalo na kaya magandang balita to sa mga kabataan, katulad nyo, na kung gusto nyong gumamit ng modernong kagamitan, sumali kayo sa Philippine Navy. Yan, actually, I'm sure marami na-engganyo. Siyempre, nakikita natin na kumbaga yung achievements na meron sila at siyempre yung goals na naka-line up na nga pagdating ng 2020 at yung mga makukuha natin mga bagong equipment. At siyempre, yung mga existing equipment natin na sigurado nga yung mga boss natin curious na yan kung paano nag-work nga yan at kumbaga paano natin magagamit yan to maximize the security siyempre of our country. Kaya ngayon, maraming salamat po sa inyong panahon this morning, sir, at napakarami namin natutunan mula sa inyo. That was Captain Romel Anthony Santo Domingo Reyes mula sa Philippine Navy, ang Assistant Chief for the WCEIS N6. Thank you po, Captain. Salamat, sir. Salamat.